Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin. Ito ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga nag-aakusa sa kanyang sangkot siya sa Oplan Tukhang at Davao Death Squad o DDS. Ayon sa Vice Presidente, sa buong buhay niya ng pagiging public servant, ngayon lamang siya nadawit sa Oplan Tukhang at ipinipilit na maidawit bilang akusado sa International Criminal Court o ICC. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Ginawa ni VP Sara ang pahayag matapos ang akusasyon ng dating pulis at self-confessed Davao Death Squad o DDS member na si Arturo Las Cañas na utak umano ang Vice President ng Oplan Tukhang. Muli namang iginiit ni Vice President Duterte na paglapastangan sa ating soberanya at sa karangalan ng Pilipinas ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang justice system ng bansa. Nanawagan naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara na imbestigahan ng umano'y kaugnayan ni Vice President Duterte sa drug killings. Anya, nakakabahalang maging sangkot ang isang kalihim ng Education Department sa matitinding aligasyon. Ayon sa mambabatas, hindi nakapagtataka kung bakit ayaw makipagtulungan ng Vice Presidente sa ICC. Well, kapag nag-file na kami ng resolutions o mag-imbestiga ang Kongreso, wala siyang choice kasi in aid of legislation naman or eto kasi this involves din yung human rights violation. So tingnan lang natin hanggang saan natin mapupush na o dapat na or hanggang saan yung powers ng Kongreso para mapa-attend etong si Vice President Sara Duterte. Kasi involved talaga dito yung masyado napakahalagang usapin, yung human rights violations. Ayon naman sa isang House Deputy Majority Leader, kailangang dumaan sa proseso ang panukalang ito. There are other matters that we need to look into. So depende siguro, dadaan pa yan sa House rules, sa committee level. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.